Nuestra Señora de la Victoria. Ang titulo ng Nuestra Señora de la Victoria ay nagmula sa Espanya noong 1500 taon. Pinamimintuhuan ang Birhen de la Victoria dahil sa pag-uugnay sa kanya sa pagkapanalo ng iba't ibang gawaing pangmilitar. Una dito ang sa Lepanto noong taong 1571, noong labanan ng Kristiyanong mandirigma ang Imperyong Ottoman. Ina ng tagumpay. Ipanalangin mo kami. Mary, Mediatrix of all grace. Ang Birhen tagapamagitan sa lahat ng biyaya ay isang titulong iginawad sa Birheng Maria sa paniniwalang siya ang tagapamagitan sa lahat ng grasya na nanggagaling sa kanyang anak na si Jesus. Ito'y sa kadahilanang ang mahal na Birhen ang naging daan upang maganap ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana. Pinaniniwalaan na ang Birheng Maria ang nagdarasal sa kaniyang anak upang tayo'y kaniyang mabiyayaan ng grasya. Maliban dito, siya rin ang ginagamit bilang instrumento ng Diyos upang maibahagi ang mga grasyang nagmula sa Kanya. Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Ipanalangin mo kami. Ang susunod na hanay ng ating prosesyon ay ang mga aparisyon o pagpapakita ng mahal na Birhen. Nuestra Señora de Consolación y Corea. Ang titulong ito ng Birhen ay nagmula sa pagpapakita ng mahal na ina kay Santa Monica, ina ni San Agustin. Noong kabataan ni San Agustin, siya ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang inang si Monica dahil sa masama nitong ugali at mga gawaing nagbibigay kahihiyan sa pamilya. Nagdasal gabi-gabi si Santa Monica sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina. Isang araw, habang umiiyak si Santa Monica, nagpakita sa kanya ang mahal na Birhen upang siya ay aliwin. Ibinigay din ng mahal na ina ang kanyang sinturon kay Santa Monica. Matapos ang pangyayaring ito, nagbago si San Agustin at itinatag ang orden ng mga Agustino. Inang mapangaliw at nang sintas. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Tatlong ulit na nagpakita ang mahal na Birhen sa isang madre sa Paris noong taong 1830. Ika-27 ng Nobyembre, nang atasan ng mahal na Birhen si Santa Catalina Labore na magpagawa ng mga medalya ayon sa disenyong kanyang ipinamalas. Sinabi ng Birhen, ang magsusuot nito ay magkakamit ng maraming biyaya. At dahil nga sa mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Maria sa mga nagsusuot nito sa leeg ng may buong pananalig, ito ay tinawag na Medalla Milagrosa. Mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced. Taong 1218 nang magpakita ang mahal na Birhen kay Pedro Nolasco at sa kanyang konfesor na si Padre Raimundo de Peñafort. Sa kanyang pagpapakita,
hiniling ng mahal na Birhen ang pagtatatag ng isang orden na magkakalat ng debosyon sa kaniyang awa. Sinabi ng mahal na Birhen na kung mangyayari ito, mapapalaya ang mga Kristiyanong bilanggo ng mga Moro. Ang orden na hiniling ng Birhen ng Awa ay inaprubahan ni Papa Gregorio Ikasyam. Mahal na Birhen ng Awa, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Salette. Ikalabing-siyam ng Setyembre, taong 1846 nang nagpakita ang mahal na Birhen sa dalawang bata, si Maxime at Melanie, sa bayan ng La Salette, Pransya. Natakot ang dalawang pastol nang makakita sila ng liwanag at mula dito ay lumabas ang isang babaeng umiiyak. Ayon sa Birhen, siya ay lumuluha dahil sa kasamaan ng mundo at kung hindi sila magbabalik loob, ang tao ay paparusahan ng Diyos. Hawak ng Birhen ang krus na tanda ng pagpapakasakit ni Jesus at mga rosas na kumakatawan sa misteryo ng Rosaryo. Mahal na Birhen ng La Salette, panalangin mo kami. Nuestra Señora de Lourdes. Ikalabing-isa ng Pebrero, taong 1858, nang magpakita kay Santa Bernadita ang mahal na Birhen sa isang yungib na nakaputi. May lasong asul sa baywang at may hawak na rosaryo. Ako ang Immaculada Concepcion, ang tugon ng mahal na Birhen sa tanong ni Bernadita kung sino siya. Nais ng mahal na ina na magkaroon ng dambana doon upang manawagan sa mga tao na magbalik loob sa Diyos. Nagkaroon doon ng isang bukal ng tubig kung saan marami ang nagpapagaling. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Si Maria bilang patrona ng mga parokya sa Diocese ng Imus. Mary, Mother of God. Itinakda ng konsilyo sa Efeso noong taong 431 na si Maria ay Theotokos o ina ng Diyos dahil ang kanyang anak na si Jesus ay parehong tao at Diyos. Si Maria bilang ina ng Diyos ay ang patrona ng Mary Mother of God Parish sa baryo ng San Culto. Una itong itinatag bilang pastoral center noong ika-29 ng Mayo taong 2009 at naging parokya noong ika-29 ng Mayo taong 2011. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami.
ang atin pong pasasalamat sa Mary, Mother of God Parish, kasama po ang kanilang parishioners, Knights of Columbus, and Knights of the Altar. Immaculate Heart of Mary. Mula sa payak na pagtutulong-tulungan ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Fatima, na siyang namumuno sa pag-ikot sa bahay-bahay ng Birhen ng Fatima at Block Rosary. Nabuo ang ideya ng pagtatayo ng isang maliit na kapilya para tumugon sa mga espiritual na pangangailangan ng mga taga-Bukandala. Ang payak na kapilya ay kalaunang naging ganap na parokya noong 9 ng Hunyo, taong 1990. Kalinis-linisang puso ni Maria. Ipanalangin mo kami. Ang ating pong pasasalamat sa Immaculate Heart of Mary Parish ng Bukandala. Kasama po ng Immaculate Heart of Mary, ang Knights of the Altar, ang Kapatiran kay Maria, ang komunidad ni San Agustin ng Canterburio, at ang Legion of Mary. Our Lady, Queen of Peace. Noong 7 ng Enero, taong 1973, pinasanayaan ni Reverendo Padre Romeo Honor ang Kapilya ng Salinas
sa Bacoor. Noong ika-29 ng Abril, taong 1984, ang kapilya ay isinialalim sa pagkalinga ng mahal na Birhen, Reyna ng Kapayapaan. At noong taong 1972, ika-27 ng Pebrero, ang bagong parokya ay itinatag ng yumaong Obispo Felix Perez. Maria, Reyna ng Kapayapaan, Ipanalangin mo kami. ang ating pong pasasalamat sa Our Lady Queen of Peace Parish sa pangunguna ng kanilang parish priest, Reverend Father Gilbert L. Reyes, kasama ang Steering Committee, Parish Pastoral Council, and Ministry of Altar Servers ng Salinas Community.